Isang bagong video mula sa crypto researcher na si Smoke ang muling nagpasiklab ng usapan tungkol kay SWIFT at sa hinaharap ng ISO 222. Sa video na iyon, kinumpirma ng SWIFT na kanilang pinalalawak ang paggamit ng ISO 222 data model papunta sa APIs upang ihanda ang global financial system para sa data-driven economy. Dahil dito, muling nag-init ang usapan sa community ni XRP, lalo na't si Ripple ang isa sa mga unang blockchain na ISO 222 compliant. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang sinabi ng SWIFT tungkol sa ISO 222? Ang sabi po rito ay in the video, SWIFT representatives explained that the organization is extending the ISO 222 data model to application programming interfaces or APIs to prepare the global financial system for a data-driven economy. Paliwanag po natin sa video daw, yan, na pinost dito ni Smoke, ayan po, ay sinabi mismo ng mga kinatawan ng SWIFT na pinalalawak nila ang saklaw ng ISO 222 standard para maging compatible sa APIs. Ang hakbang na ito ay magbubukas ng pinto para sa mas mabilis at unified na paggalaw ng data sa buong mundo. Ibig pong sabihin, gusto po ng SWIFT na ang bawat bangko at digital platform ay magsalita sa iisang data language. Ang market impact po nito ay kapag tuluyang naisakatuparan nito, mas magiging madali ang cross-border transactions at maaring magpabilis sa paggamit ng mga digital assets tulad ng XRP sa global remittance market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ISO 222 standard? Ayan. At ang sabi po rito tungkol dyan ay narito. SWIFT stated that ISO 222 isn't just about doing better what is done today, describing it as a key to entering data-driven markets enabled by APIs, including open finance and digital assets. Kaya ayon po sa SWIFT, ang ISO 222 ay hindi lang basta modernong messaging system, kundi ito po ay susi para makapasok tayo sa data-driven markets tulad ng open finance at digital assets. Sa madaling salita, ito po ang magiging bagong wika or language ng pera sa hinaharap. Kapag ginamit ito sa APIs, mas magiging madali ang koneksyon sa pagitan ng traditional na bangko at mga blockchain networks. Ang market impact po nito ay ang pagsabay ng mga bangko sa ganitong standard ay magbibigay ng mas malaking oportunidad kay XRP bilang tulay ng fiat at saka digital currencies. Ano naman po ang relasyon ni Ripple sa ISO 222? Sabi po rito ay Ripple, one of the first ISO 222 compliant blockchain firms, has long positioned XRP as a bridge asset to connect traditional banking infrastructure with real-time digital settlements. Si Ripple ay matagal ng bahagi ng ISO 222 movement. Siya ang isa sa mga unang blockchain na sumunod sa standard na ito. Ang kanyang native asset na si XRP ay dinisenyo bilang tulay sa pagitan ng traditional na bangko at real-time digital settlements. Ibig pong sabihin, kaya niyang pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo ng pera, kung saan ay ang lumang sistema ng bangko at ang bagong blockchain-based payments. Sa market impact, dahil compatible po si Ripple sa ISO 222, may malaking tsansa na maging bahagi po siya ng global financial integration na pinaghahandaan ni SWIFT. Ano naman po ang ipinapahiwatig ng bagong direksyon ng SWIFT? Ang sabi po rito tungkol dyan
ay the announcement reinforces a SWIFT belief that adopting a shared financial messaging standard can connect both traditional and digital markets through a common data language. Ayan. Ang announcement daw po ng SWIFT ay nagpapatibay ng paniniwala na ang paggamit ng iisang messaging standard ay kayang pag-isahin ang traditional at digital na market. Kapag lahat ng institution ay gagamit ng pare-parehong format ng data, mawawala ang friction sa paglipat ng pera. Ito ang layunin ng ISO 20022, isang universal na wika ng transaction sa buong mundo. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng unified data standard ay maaring magpabilis sa adoption ng blockchain-based payments at magpalakas po ng demand sa interoperable assets tulad ng XRP. Ngayon bakit po ba muling nabuhay ang debate sa XRP community? Sabi rito ay this focus on standardized data and seamless cross-border exchange has renewed debate among XRP supporters over whether Ripple's XRP-powered technology could naturally integrate into the global ISO 20022 framework. Yan, dahil daw po sa pahayag ng SWIFT, muling nabuhay ang debate sa loob ng XRP Army. Maraming taga-suporta ang naniniwala na kayang-kaya ni Ripple at ni XRP na maging natural na bahagi ng ISO 20022 framework. Sa katunayan, matagal na nilang sinasabi na si XRP ang pinakahanda sa ganitong klase ng integration dahil sa kanyang design na compatible sa global banking systems. Ang market impact po nito ay ang ganitong hype ay karaniwang nagbubunsod ng optimism sa market. Kaya posible po ang pansamantalang pagtaas ng presyo ni XRP dahil sa positive sentiment. Ngayon ay ano naman ang reaksyon ng XRP Army? Sabi rito, members of the XRP community responded quickly to the remarks, revisiting the long-standing theory that the ISO 20022 could serve as a bridge between traditional banking networks and XRP-based payment systems. Paliwanag po natin. Agad na naglabasan ang mga komento mula po sa XRP community. Marami ang nagsabing matagal na nilang inaasahan na ang ISO 222 ang magiging tulay ng mga bangko at blockchain system ni XRP. Para sa kanila, ang pahayag po ng SWIFT ay kumpirmasyon lamang na patungo na talaga tayo sa direksyon ng interoperable finance. Ang market impact po nito ay kapag patuloy na nanatiling positibo ang sentiment ng community, maaari pong tumaas ang investor confidence at magdulot ng gradual uptrend kay XRP. Ngayon ay may mga kritiko rin ba sa pahayag ng SWIFT? Sabi po rito, however, one commenter questioned SWIFT's apparent claim of leading the ISO 222 initiative, arguing it conflicted with how the standard developed. Hindi daw lahat ay sang-ayon sa pahayag ng SWIFT. May ilang XRP member na nagsasabing hindi dapat angkinin ng SWIFT ang pagiging leader ng ISO 222 initiative. Ayon sa kanila, maraming blockchain projects tulad po ni Ripple at Corda ang mas maagang nakipagtulungan para buuin ang standard na ito. Ang market impact po nito ay ang ganitong usapan ay hindi direktang nakakaapekto sa presyo. Ngunit nagpapakita po ng patuloy na kompetisyon sa pagitan ng traditional na sistema at ang blockchain innovators. Paano naman po nagre-react ang ibang blockchain developers? Sabi rito, another commenter pointed out that distributed ledger technologies such as RippleNet and Corda were engineered from inception to integrate directly into ISO 222 based banking systems
requiring no additional data translation layers. Ayon daw po sa ibang mga developers, ang RippleNet at ang Corda ay ginawa mula pa sa simula para maging compatible po sa ISO 20022. Hindi nila kailangang magdagdag ng karagdagang data translation layers dahil built-in na ito sa kanilang architecture. Ibig sabihin, mas handa na silang makipag-ugnayan sa mga bangko kaysa sa mga lumang system ni Swift. Ang market impact po dito ay ang ganitong technical na kalamangan ay maaaring magbigay ng long-term advantage kay XRP sa institutional adoption at pagtaas ng network utility. Ano naman ang nakikitang hinaharap ng XRP community? Sabi rito, optimistic members of the community interpreted the statement as a sign that ISO 222 compliant digital assets could soon see significant growth. Para raw po sa maraming XRP holders, malinaw ang mensahe ng Swift. Papunta na tayo sa panahon kung saan ang mga ISO 222 compliant digital assets ang magiging pamantayan ng bagong ekonomiya. Naniniwala po sila na si XRP ay makikinabang dito dahil matagal na itong nakaayon sa parehong vision. Ang market impact po dito ay posibleng magdulot ito ng bagong wave ng accumulation sa market, lalo na kapag lumabas ang mga official partnerships o integration updates. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang mas malaking layunin ng Swift at ang Ripple? Sabi po rito ay another participant took a broader view, suggesting that once ISO 222 becomes standard across APIs, it will naturally evolve into an on-ramp for all financial data exchange, further connecting legacy systems with blockchain infrastructure. Paliwanag po natin yan, kapag naging standard na ang ISO 222 sa lahat ng APIs, magiging mas madali ang palitan ng data sa pagitan po ng mga lumang sistema at blockchain. Ibig sabihin, unti-unting mabubura ang hangganan ng traditional na bangko at ang digital finance. Dito, pumapasok si Ripple dahil siya ang may technology kayang magdugtong sa dalawang mundo. Ang market impact po dito ay ang ganitong unified framework ay maaring magpataas ng value ni XRP bilang core bridge asset ng global payments ecosystem. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin ang lahat, malinaw na papunta na talaga ang mundo sa iisang direksyon. Yan po ay ang integration ng traditional na sistema at ang blockchain. Ang pahayag po ng Swift ay hindi lamang simpleng update, kundi kumpirmasyon na ang ISO 222 ang magiging backbone ng modern financial infrastructure. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malaking sinyalis ito na si XRP ay patuloy na nagiging relevant sa hinaharap ng digital finance. Pero gaya po ng yung lagi kong sinasabi, dapat pa rin po tayo maging maingat dahil kahit malakas po ang fundamentals, hindi po natin maiiwasan ang volatility ng market. Kung magpapatuloy po ang adoption, malaki ang tsansang maging bahagi po sa XRP ng global payment revolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.